Magandang araw po sa inyo. Ito po ang Lakbay Evangelistic Care Center kung saan binibigyan ng kasagutan ang ilang mga katanungan tungkol sa pagsiservisyo at pagbibigay ng pagmamahal sa ating mga TSPI clients. Ako po ang inyong lingkod, Franco Ferrer. At para po sa punto ng ating Evangelistic Care Center, bigyan daan po natin ang isang caller para po sa kanyang katanungan. Hello? Hello sir. Oh yes, ano pong pangalan nila? Ako po si Alex. Magtatanong lang po sana ako sir. Yes, go ahead Alex. Meron po kasi sa branch namin, yung mga nanay po, yung mga kliyente namin, maaga pong dumadating. Minsan po mas maaga pa po, may morning devotion po kami. Ano po dapat namin gawin? Okay. Magandang katanungan yan. Para sa ating evangelistic care, maganda na pasalihin sa MD ang ating mga nanay na maaga pa sa inyong dumating. Maganda rin na kamustahin sila. Maganda na tanungin, mayroon po bang emergency? O ano bang po pwedeng i-offer natin sa kanila? Tubig ba, upuan, or anything concern na meron sila? Maganda na hindi sila itaboy, sa halip, imbitahan na maging kabahagi ng inyong MD. Okay ba yun, Alex? Yes sir, maraming salamat po ha. Dahil gagawin ko po yun. Okay, maraming salamat. Salamat po. Muli po tayong nagbabalik para sa ating Evangelistic Care Concern Hotline. Para po sa oras na ito, bigyan natin naman daan ang pangalawang caller natin para sa ating pangalawang question. Hello? Hello. Hello po, yes. Ano po pangalan nila? Ako po si Robert sir. Yes, Robert. Kamusta? Mabuti naman po. Kaya lang ito, may concern ako tuwing nag-meeting kami sa sentro sir. Meron po isang kliyente doon na hindi umatin Hindi pumupunta sa meeting namin. Ano po kung dapat kong gawin? Okay. Unang-una, maganda na tanungin ang iyong sarili, bakit kaya hindi siya pumupunta? Meron ba siyang sakit? Ano kaya ang dahilan ng kanyang hindi pagpunta? Makakabuti siguro na tanungin ang ilan sa iyong mga nanay at tatay sa loob ng kanyang kasentro or maaring i-text. At kapag nalaman mo na ang dahilan kung bakit siya wala, maaring siya may sakit, maaring merong nangyaring hindi magandang karanasan sa kanilang pamilya, makakabuti na ikaw mismo, Robert, at maaaring kasama ng ilang kasama mong mga AO ay pumunta sa kanilang bahay at bisitahin siya personally. Maganda rin na kapag nandun ka na, sa halip na sermonan ang ating nanay, ay kunin ang pagkakataon na para siya ipagdasal. Kunin mo ang mga concerns at ito'y idulog natin sa Panginoon. At tanungin din kung meron pang ilang mga bagay na maaari tayong ibigay na tulong sa kanila. Robert, nandiyan ka ba ba? Opo, sir. Okay. Maraming salamat ha. Ganun po ang gagawin ko. Okay, maraming salamat. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat po. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagbibigay ng kasagutan sa ating evangelistic care concerns. Para po sa ating pangatlong caller, hello! Hello, magandang araw po sa Hello, inyo, magandang hapon din po. Kamusta kayo? Mabuti naman po. Ako po si Rosa. Yes, Rosa. Anong pong inyong katanungan? Kasi po ganito yun, sir. May kliyente po ako. Alam naman po natin na ang ginagawa sa TSPI ay para maibahagi din sa kanyang pagmamahal ng Diyos. Okay. Pero itong kliyente na to, sir, ayaw niya maniwala. Hindi naman sa sinasabi niya hindi siya naniniwala, pero napakarami niyang katanungan. Bakit di naman daw niya nakikita na umaasenso ang kanyang business kung talagang mahal siya ng Diyos? Paano ko malalaman na mahal ka talaga ng Diyos kung ganito ang sitwasyon ng buhay mo? Madalas ganun yung katanungan niya. Anong sasabihin ko? Okay, magandang katanungan yan, Rosa. Timely ang iyong inquiry. Now, mahirap na tanong, pero mas maganda na tignan natin ang sinasabi ng Bible para tayo mabigyan ng guidance sa pakikitungo sa ibang tao. Tingnan natin ang sinasabi sa Matthew chapter 22, verse 37. Sabi ng ating Panginoon, "You shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, and with all your mind. Unang-una, ang pag-ibig sa ating Panginoon ang siyang magbibigay sa iyo ng matinding motivation para mahalin din ang mga tao kahit sila ay hindi isang-ayon sa iyo. Kasi ganito ang sabi sa verse 39. And second is like this, you shall love your neighbor as yourself. Wow! Ibig palang sabihin, Rosa, ang iyong neighbor ay ang iyong kliyente. Particularly, ang kliyente na hindi naniniwala o maaaring skeptic sa ating Panginoong Jesus. Isa din sinasabi sa Word ni God sa John chapter 15 verse 9 ay tayo'y manatili sa Kanyang pag-ibig. Madaming pagkakataon na mauubusan ka ng pag-ibig, patience, kindness, at compassion dahil masyadong pilosopo, dahil masyadong makulit at tanong ng tanong ang isa sa iyong mga kliyente. Pero sabi ng Panginoon, sa halip na ikay manatili sa iyong pag-ibig, sa iyong patience at compassion, makakabuti na ikaw ay manatili sa pag-ibig, compassion at patience ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa susunod na pagharap mo sa iyong kliyente, babae man yan o lalaki, tignan mo siya ayon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Tignan mo rin siya at mahalin siya ayon sa pag-ibig na iyong nadarama at naranasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po, sir. Tatandaan ko po yan at papanalayin ko rin po na tulungan ako ng Panginoon na ibigay ng kliyente niyo. Wow! Maraming salamat, Rosa. God bless you! Thank you. Para po sa ating pagpapatuloy sa ating pagbibigay ng kasagutan sa mga evangelistic concerns sa ating mga branches, narito naman po ang ating pang-apat na caller. Hello! Hello, hello? Hello, kamusta po? Ay, sir, hello, magandang hapon po. O, teka, easy lang po, sir. Ano pong pangalan? Ako po si Edward. Edward, yes, Edward. Oh, What's your sir. question? Oh, may tanong lang ako kasi, okay na po, pwede po magtanong? Okay, sige po, go ahead. Oh, kasi sa sentro namin, meron akong kliyente na active siya sa church. Tapos dahil active siya sa church, mas marami siyang parang mas alam niya si God. Mas mabait pa nga po kaysa sa akin eh. Okay. Minsan po nahihiya po akong magsalita, nahihiya po akong kumilos. Ay, ano po ba pwede kong gawin para hindi naman po ako mahiya o makagawa talaga ako ng service ko sa kanila? Okay, magandang katanungan yan, ano? Lalo na minsan parang feeling natin tayo ay inferior sa mga kliyente na parang mas marunong pa sa atin. Now, ito ang simpleng advice para sa'yo. Huwag mong tignan ang mga kliyente natin bilang threat. Ibig sabihin, hindi sila ang mga taong pupuksa sa iyo. Sa halip, kung sila man ay gifted, for example, sa ministry in terms of teaching or service, ito ay isang advantage para sila'y kaibiganin. At the same time, sila din ay magamit ng ating Panginoon sa ministry na ipinagkaloob sa TSPI. Baka mas maganda mong gawin ay kausapin sila at bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng opportunity para sa kanila ay mag-serve. Halimbawa, maaaring silang i-assign mo na mag-opening prayer or mag-closing prayer sa inyong pagdidiscuss na usapang paglago. At maaaring kung may mga pagkakataon ay bigyan siya ng part para magbigyan ng explanation ng isang passage na maaaring siya'y alam, merong karunungan tungkol doon, o maaaring isang bagay na pwede din ay bigyan ng pagkakataon para mas ma-exercise pa ang kanyang spiritual gift, maaring sa linya ng service. So sa halip na tignan mo ang isang kliyente na aktibo sa ministry bilang isang threat sa pagbabahagi, for example, ng ministry sa TSPI, ay kaibiganin siya at magkaroon ng partnership ng TSPI, ikaw bilang isang AO at staff ng ating organization, at at the same time, siya bilang isang kabahagi ng sentro na nire-represent niya ang ating mga kliyente. Okay ba yun? Opo. Okay, gagawin ko po yan. Okay. Kaibiganin ko siya. Tama, yan ang una mong gawin. At syempre, ipanalangin na magkaroon kayo ng harmonious working relationship bilang ministry partner. Yan. Opo. Gagawin ko. Salamat po. Maraming salamat!
Para po sa pagpapatuloy ng ating evangelistic care concern, ito po ang inyong lingkod, si Franco Ferrer, handang sumagot sa mga katanungan mula sa ating field. Ito naman po ang ating panglimang tawag para po sa ating concern. Pasok! Hello, sir. Hello? Yes. Hello. Kamusta po? Meron po sana akong i-consult sa inyo, sir. Yes, sige po. Go ahead. Kasi, ganito po kasi yun nagkukulang ako ng oras sa pamilya ko dahil sa trabaho ko po. Okay. Gusto ko rin naman po mag-excel sa work ko, kaya naman po talagang lahat ng oras ko po nakukuha ng trabaho Minsan si Mrs. po nagagalit na sa akin, sir. Ano po bang dapat kong gawin para i-balance ko naman yung buhay pamilya at saka yung trabaho ko? Wow, magandang katanungan yan. Paano mo maibabalance ang iyong time sa iyong pamilya at sa trabahong gustong-gusto mo din naman? Alam mo, maaaring hindi lang ikaw ang nakakaranas niyang ganyang problema. Marami sa ating mga field officers ang ganyan ang sitwasyon. Mahalaga na maintindihan natin na ang work na meron ka ay blessing mula sa ating Panginoon. Hindi iyan hadlang para ikaw ay patuloy na mas makilala mo ang ating Panginoon, ngunit meron lang mga pagkakataon na baka kailangan mong tignan kung paano mo minamanage ang iyong time. Ang pagiging masyadong in love sa work o tinatawag ng ilan ay workaholic ay maaaring magkaroon ng mga disadvantages hindi lamang sa iyong sarili at katulad ng sinabi mo, ganun din sa iyong time at pagpaprioritize sa iyong pamilya. Kailangan nating unawain na bilang disipulo ng ating Panginoong Jesus, ang una mong ministry ay sino? Ang iyong mga pamilya, ang iyong asawa, ang iyong anak. At alam natin na ang work natin sa TSPI ay higit pa sa pagbibigay, for example, o pagkuha ng sweldo, pero ito yung misyon ng Panginoon. Pero tandaan natin na ang pagbibigay ng sapat na oras sa ating mga anak at asawa ay magresulta din ng isang magandang pagtatrabaho. Kasi, sir, minsan nga po, yung mga time, di na namin napapasal yung anak namin. Ayan. Baka mas maganda, ikaw mismo ay mag-schedule. I-schedule mo ang iyong araw o maaaring ang iyong buong week. At tignan mo na kung talagang ang pagtawag sa atin ay from 8 to 5, siguraduhin na ikaw ay makakatapos ng lahat ng mga task na ipinagkaloob sa iyo. At alam ko may mga pagkakataon na minsan nahihiya tayo na umalis sa branch dahil hindi pa dumarating yung isa pa nating kasamahan, pero ikaw tapos na ang iyong gawain. Maaari kang magpaalam sa iyong branch at sabihin na maaari ka nang mauna dahil hinahanap ka ng iyong pamilya. As long as tapos na ang iyong mga obligasyon sa branch. Hindi isang burden para ikaw ay manatili pa at antayin ang ilang pa mga kasama kung ang masasakripisyo naman ay ang iyong pamilya. Tandaan, mahalaga ang pagpaprioritize and at the same time, pagmamanage ng iyong oras. Quality time sa iyong pamilya ay nagkakaroon ng malaking impact pagdating sa iyong pagtatrabaho. Opo, salamat po. Gagawin ko po yan, sir. Ayan, marami ding salamat sa mga concerns na inyong ibinibigay dito sa Evangelistic Concern Hotline. Maraming salamat! Oops, wala na po tayong oras. Marami pong salamat sa inyong mga pagtawag at mga katanungan. Nakalima po tayo para sa araw na ito. And kung meron po kung ilang katanungan, patuloy lamang po ninyong isend ito sa aking Facebook account, sa Twitter, Instagram, at marami po pong iba. At i-email din po ninyo ito sa aking pong email address. Marami pong salamat para po sa ating episode na ito. Tandaan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love that comes from the Lord. Ito po ang inyong lingkod, si Franco Ferrer. Ito po ang Evangelistic Concern Hotline.